Let's pray. Yes, Lord, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito na patuloy, O Lord, naranasan ko, Panginoon, ang pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for being with us every minute in our lives, O God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba. Inilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang aking puso. Ano man, Lord, ang nakikita mong karumihan sa puso kong ito, Panginoon, dalangin ko, Lord, na patuloy na inihingi ko ng tawad, Panginoon, ang mga bagay na naisip, na gawa, na salita ko, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy, Panginoon, yung purification, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon, ay patuloy na ibigay mo, O Lord. Dalangin ko sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang aking buhay, Panginoon. Ako ay makalakad, Panginoon, sa katuwiran mo, O Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat for your love, for your gracious love na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for accepting me as I am, Panginoon. Salamat na kahit na hindi ako karapat-dapat, Panginoon, minahal mo na ako, God. Salamat, Lord, for everything that you have done in my life. Salamat, Lord. Wala akong ibang magsasabi, Panginoon, kundi salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, O Lord, na ibigay mo sa akin, Lord, ang iyong salita na nais mong ipamuhay ko, Panginoon, at aralin sa araw na ito. Hayaan mo, Lord, na matagpuan ko, Panginoon, ang mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon, na magpapatibay sa aking relasyon sa iyo, Panginoon, na magpapatibay ng aking paglakad sa Espiritu at katotohanan, Lord. Hayaan mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na mangusap at manguna sa akin. Give me wisdom, Panginoon, na matutunan ko ang iyong mga salita, na maunawaan ko yung mga salita mo, at makapture ko, Panginoon, yung revelation na nagmumula sa iyo. Those insight, Panginoon, na ibinibigay mo sa akin sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ibukas mo ang aking mga tenga, ang aking isipan, ang aking puso sa iyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, na maunawaan ko ang iyong salita at tumubo ito sa aking puso at magamit ko sa pang-araw-araw ng aking buhay. Sabi mo nga, Lord, hindi lamang kami tagasalita, tagapakinig at tagapagbasa ng iyong salita, O Lord, kundi kami maging tagagawa ng iyong mga salita. Sapagkat ang taong na gumagawa ng iyong mga salita, ng iyong mga inuutos, Panginoon, ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magampanan namin, Panginoon, ang misyon na ibinigay mo sa akin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. And I know, O Lord, that you are working in the midst of everything, O Lord. Salamat sa iyo. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng aking Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Ephesians 5. Yan, Ephesians 5 po ang binigay sa atin ni Lord for today. Efeso 5. Sakto-sakto po to sa ating pinagpe-pray kanina. So, mamuhay ayon sa liwanag. Yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din ninyo kayong gagamit na anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopuot sa mga suwail.
kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang binubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng dihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At ang nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, very timely talaga itong binigay sa atin ng Panginoon as we are praying na tulungan tayo ni Lord kung paano tayo mamumuhay ng patuloy sa katuwiran niya. Yung Efeso 5 ang ibinigay niya sa atin. So, mamuhay ayon sa liwanag. Ganun po yun. Kapag po tayo ay nananalangin bago tayo mag-devotion, na ibinibigay talaga ng banal na Espiritu kung ano po yung hinihingi natin sa Kanya na word sa araw na yon. So, nakita nyo po yung indication na nung ako ay nanalangin, inaas ko ang Holy Spirit ako na lumakad doon sa kanyang katotohanan. So, binigay niya ang Efeso 5. So, I'm encouraging everyone talaga na kapag tayo ay magde-devotion, huwag yung kumuha lamang doon sa mga word for the day sa mga Bible apps. It's better na ikaw mismo ang makikinig sa boses ng banal na Espiritu kung ano nga ba yung verse na ibinibigay niya sa iyo para sa araw na ito. Dahil tugman-tugma po talaga yan sa pinagdadaanan natin, sa mga kailangan nating matutunan sa araw na ito. Mag-devotion tayo spirit-led. Sanayin natin yung sarili natin na tayo ay nakikipagtipan sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi mas mainam yon, mas lumalalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, mas lumalalim yung relationship natin. Dito natin nasusubukan na kapag tayo ay nananalangin, totoong sumasagot ang Panginoon. At napatunayan natin yan sa araw na ito, na kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, sinasagot niya. I am asking, Lord, tulungan mo ako kung paano ako mamumuhay sa katuwiran mo, kung paano ako patuloy na lalakad sa katuwiran mo, at ibinigay niya yung Efeso 5. Mamuhay ayon sa liwanag. So, God is encouraging us na patuloy tayong mamuhay sa liwanag. Tayong mga nakakilala na sa Panginoon, hindi na natin kailangan na manatili sa kadiliman dahil ang Panginoon, binigyan niya na tayo ng liwanag. So, it's better na tayo ay patuloy na lumakad sa liwanag na ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito, wag daw tayo makiapid or mabanggit lamang ang ating pangalan tungkol sa pakikiapid. At
gumawa tayo na anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Dapat hindi na tayo gumagawa ng mga ganung bagay dahil tayo ay nasa liwanag na. We are the salt and the light of this world. Kapag ginagawa natin yung mga bagay na yan, kapatid, hindi tayo lumalakad sa liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya God is reminding us na tayong mga anak ng Diyos, na tayong mga nakakilala na sa Panginoon, iwanan na natin yung mga kasalanan na nagawa natin noon dati. If ever you are still doing mga kasalanan sa ngayon, God is calling you for repentance, kapatid. Sabi nga dito, huwag tayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga swail. So, God is, halimbawa na, kinukonvict tayo ng Holy Spirit to stop yung pag-inom ng alak. Pero sa halip na tayo ay sumunod, tayo pa rin ay nangangatuwiran. Ibabato natin, di ba si Jesus nga gumawa ng alak, di ba? Yun ang kauna-unahan na miracle niya. So, sa halip na tayo ay sumunod doon sa conviction ng Holy Spirit, tayo ay nagja-justify, gina-justify natin, nangangatuwiran tayo doon sa mga kasalanan na ating ginagawa. So, sabi ng Panginoon, anak, tigilan mo tong kasalanan nito. Pero sabi mo, God, you are gracious. Sabi niya, kaya mo akong patawarin. Yes, kapatid, kaya kang patawarin ng Panginoon. Pero, ang nais ng Panginoon ay tayo ay lumakad sa katuwiran. Kaya nga tayo binigyan ng liwanag upang hindi na tayo lumakad doon sa dilim. Aanhin natin ang liwanag kung hindi natin gagamitin, kung hindi tayo lalakad doon sa katuwiran na ibinibigay sa atin ng Panginoon, doon sa liwanag na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So sabi dito, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kapatid, yung ginagawa mo ba na pag-inom ng alak, yung ginagawa mo ba na pakikiapid, yung ginagawa mo ba na pakikipag-away, yung ginagawa mo ba, kapatid, na paninira ng mga tao, ay nakalulugod ba sa ating Panginoon? Hindi, kapatid. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na tayo ay lumakad sa kaliwanagan. Huwag tayo makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Lahat ng ginagawa sa kadiliman, walang maibubungang mabuti. Ang dapat nating gawin, mga kapatid, is, sabi dito, sa halip ibunyag ninyo ang mga iyon. I-preach natin. Huwag natin lagyan ng sugar coating. Paano magigising ang mga kapatiran natin na gumawa ng tama, na lumakad sa katuwiran ng Panginoon, kung sasabihin natin na okay lang yan. Mapagpatawad ang Panginoon. Kapatid, oo, nagpapatawad ang ating Panginoon. At pinatawad niya yung babae na nagbebenta ng aliw. Pinatawad niya yun. At hindi niya hinayaan na mabato. Dahil lahat naman tayo ay nagkasala. Pero, ang kabilin-bilinan sa atin ng Panginoon, sin no more. Huwag na tayong magpatuloy doon sa kasalanan na nagawa natin. Once na tayo ay pinatawad ng ating Panginoon, kailangan nating lumakad sa katuwiran upang makita ang bunga ng kapatawaran na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay magpapatuloy lamang sa paglakad sa kasalanan na nagawa na natin noon, ay wala tayong pinagkaiba sa baboy na matapos na malinis ay nagpagulong-gulong uli doon sa kanyang dumi. O ang aso na matapos niyang iluwa ang kanyang kinain niya uli. Kapatid, tayo ay anak ng Diyos. Kaya dapat lumakad tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Lumakad tayo dun sa liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga naman, sabi ng ating Panginoon, tayo yung ilaw. Paano maliliwanagan yung mga nasa paligid natin kung tayong mismong ilaw aandap-andap yung ilaw na ibinigay sa atin ng Panginoon?
This is a wake-up call mga kapatid na tayo ay mamuhay ayon sa liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Gumising tayo, sabi nga dito sa verse 14, Efeso 4:5-14, sabi dito, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa iyong libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kapatid, kung ikaw ay patuloy na natutulog pa rin diyan sa iyong pananampalataya, gumising ka kapatid. At ang Panginoon ay bibigyan ka ng kaliwanagan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Mag-ingat tayo na mamuhay. Huwag daw tayong mamuhay tulad ng mga mangmang. Nariyan ang Panginoon, sabi nga, if you lack wisdom, maghingi tayo ng wisdom from the Lord. At hindi tayo malulubog doon sa kasalanan. Because if we are walking in spirit, araw-araw, magagawa natin na lumakad tayo doon sa katotohanan at sa katuwiran ng Panginoon. Makakagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Makakapamuhay tayo ng buhay nakalugod-lugod sa ating Panginoon. At iyon ang nais ng Panginoon para sa atin. Gumising ka, ikaw na natutulog. Makinig ang may pandinig.